Umpisahan natin ang mensahe ng Panginoon sa Filipos chapter 3 verse 14. Magre-reflect muna tayo dito. Magkaroon muna tayo ng reflection. Sabi ni Pablo, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Praise the Lord po. Amen o? Ang buhay bilang isang Kristiyano ay hindi ho basta-basta. Hindi ho basta-basta. Lalo na ngayon o, tulad ng nabanggit ng ating isang kapatiran, kung tayo ho mga Kristiyano ay nagsasuffer ho ng mga persecution, ano pa lang, verbal, mga salita na, ngayon o, sinusugod o yung Israelita ng mga kalaban, Hamas. At talaga ho sila pinauulanan ng napakarami ng mga bomba. At tandaan nyo ho, yan ho ay kasama sa prophecy. Ibig sabihin, pagka may mga ganyan nangyayari sa mga sa Israel, take note of, connected yan sa atin. Hindi man tayo dugong Israelita, pero spiritually tayo ho ay Israelita. Ganun ho natin i-claim. Bakit ho? Nung tinanggap natin si Jesus, bilang Panginoon, sarili natin tagapagligtas, yung ating nung identity, kasama na yung Kanya. Kaya nga ang tawag sa ating Christian. Kaya mga kapatid, hindi ka basta-basta. Dahil si Kristo kasama na sa iyong buhay. Kaya nga sinisikap natin, sa abot na makakayaan natin, hindi na tayo dapat nagmumura for the sake na maparangalan ang pangalan ni Jesus sa buhay natin. Kasi Christian. Ang hirap na no? Christian, tapos ang dami mo pang ginagawa sa buhay ng mga bagay na hindi na maganda. Mali po yun. At ang sabi ni Pablo dito, take note, may gantimpala, at yung gantimpala na inaalok sa atin ng Panginoon dito, ino-offer sa atin ng Panginoon, ay hindi ho dito sa sanlibutan. Ito ho'y eternal, na matatagpuan lamang natin, makakamtan lamang natin, pag nandun na tayo sa langit. Praise the Lord. Okay? Tuloy natin. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating matatatag na sa pananampalataya. Sino dito matatatag na sa pananampalataya? Oh, isa. Meron mo ba matatatag dito sa pananampalataya? Amen. Amen? Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipauunawa yan sa inyo ng Diyos, ang mahalaga ay pagpatuloy natin ang ating mga natutunan. Mga kapatid, sana may natututunan tayo kahit konti lang sa simbahang ito. Hindi mo kailangan ng malaki. Hindi mo kailangan ng marami. Kailangan mo lang kahit konti, pero ina-apply mo sa iyong buhay. Mga kapatid, uuwi tayo mamaya, mag-iiwahan-walay na naman tayo. Ang tunay na labanan, wala sa loob, nasa labas. Tama? Ang tunay na labanan, wala sa loob, nandun sa labas. Kaya dapat mamaya pag-uwi mo, may dala-dala kang armas para manalo ka na naman sa susunod na isang linggo. Okay? From the start to finish, dapat manatili tayong matatag at tapat sa ating Panginoon. Yan ho ang hamon sa atin ni Pablo. Hindi porke nag-umpisa ka na maganda, ay sinigurado na matatapos ka rin maganda. Kasi ikaw ho ito, ako ito. Hindi ho tayo dito, maaaring sa panahon natin ngayon, grupo pa tayo, pero pagharap natin sa Panginoon, hindi hahanapin ni Lord itong simbahan natin. Dahil hindi nga itong mawabanggit eh. Take note, hindi mawabanggit man lamang sa harapan ng Panginoon ang pangalan ng simbahan natin, o kahit yung relihiyon natin. Dahil isa lang naman ang hahanapin ni Lord sa atin, yung pangalan ba niya, yung pagkapanginoon ba niya sa ating buhay, ay inaccept ba natin sa ating buhay bilang Panginoon. Okay? Tandaan, madaling sumali, madaling sumama, madaling mag-umpisa, pero ito ang realidad. Pero mahirap manatili at matapos ang lakbayin bilang Kristiyano. Yan ang sinigurado ng Biblia. Hindi ho madali ang buhay ng pagiging isang Kristiyano. Tama po ba? Mga Kristiyano, tama po ba? Hindi madali ang pagiging isang Kristiyano. Okay? Nilagyan ko ito ng ganito. Christian life is not an easy journey. Hindi ho madali ho ang lakbayin bilang isang Kristiyano. Bakit daw ho? Because this is a journey with Christ. Okay. Dapat diba Pastor, dapat nung time na hindi pa ako kasama ni Lord, hindi ko pa siya tinatanggap sa aking buhay, mahirap na ang buhay. Yes, naniniwala ako totoo yun. Pero nung tinanggap ko si Lord, hindi man, although sabihin natin mayroon pa rin hirap, pero ito ho, ang journey natin ngayon, mayroon ng Jesus. May Kristo ng kasama, pero bakit hindi pa rin easy? Tandaan ninyo na nandito si Jesus Christ, hindi naman talaga easy ang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang assignment, mula nung John 3:16, isinensa ng kanyang Ama, nag-start na yung assignment ni Jesus Christ, wala siyang ibang ginawa, kundi yung pinagagawa ng Diyos Ama. At take note, hindi mo madali ang pinagagawa ng kanyang Ama. Pero lahat ng pinagagawa ng kanyang Ama, tinapos ni Jesus Christ, para Para mayroon tayong modelo. Na kahit mahirap ang pagiging isang Kristiyano, dahil may nakita tayong modelo, tatapusin natin mga kapatid. Amen ba?
Si Pablo ho, tinapos niya ang lakbayin ng pag-iisang Kristiyano at praise the Lord, naniniwala kong nakuha niya na yung putong, yung regalo, yung gatimpala ng Diyos na nakaabang para sa kanya. Mga kapatid, hanggat buhay tayo sa sanlibutan, yes, may suffering, may mga pagsubok, kasi hindi mo madali ang journey bilang isang Kristiyano. Pero praise the Lord, may Jesus Christ na kasama natin sa ating hong paglalakbay. Amen o? Pastor, para hong maalon ngayon ang buhay ko. Praise the Lord, kung kasama mo si Jesus Christ, yes, aalon, pero hindi ka lulubog. Amen. Maalon, puno ng problema, puno ng pagsubok, pero kung kasama mo si Jesus, hanggat nananalig ka kay Jesus, hanggat si Jesus ang kumakapit sa iyo, hindi ka malulunod. Meaning to say, hindi ka matatalo. Problema lang yan. Amen? Yan ang nire-reflect natin sa mensahe ni Pablo. Okay o? Recap muna tayo ng nakaraang linggo. Ang mensahe natin ng nakaraang linggo ho ay patungkol sa legacy. At yung legacy ho na kailangan natin may iwan sa atin ng susunod ho ng mga, tulad ho ng aming mga anak, tulad ho ng mga apo, ng mga nanay at tatay na nandito, take note ho, mayroon dapat tayong iiwan sa kanila. Okay? Kaya ang paalala sa atin noong nakaraang linggo, lahat ng gagawin natin na maiiwan natin someday ay magiging legacy sa sa mga tumitingin sa atin. Ako ho, kung titingnan nyo sa post ko noong nakaraang buong linggo, 4 na beses kong pinost yung isang pastor na nagpipreach. Ano ang magiging encourage na magulang someday sa kanilang mga anak kung hindi nila ho binibigyan ng importansya ang pagsisimba? Tama? Dahil someday makikita ng kanilang mga anak ay okay lang naman pala hindi magsimba kasi yung magulang ko hindi nagsisimba. Mga kapatid, mga magulang, tumitingin pa rin sa atin ang ating mga anak. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ho biro ang pagiging isang Christian dahil ang sanlibutan, kung kailan linggo, bibigyan ka ng magandang kita. Kung kailan linggo, bibigyan ka ng dobleng trabaho. Kaya ho may matinding laban. Kaya ka nandito ngayon dahil nagtagumpay ka, kapatid. Praise the Lord po ba dyan? Nagtagumpay ka sa oras nito. Okay? Lahat ng gagawin natin na maiiwan natin someday ay magiging legacy. Okay? Gawin at ipakita natin sa iba ang legacy na gusto mong maiwan, may ipagpatuloy, may tatak, may pamana sa pamilya mo at sa mga tao makakita na mga ginagawa mo para sa Panginoon. Kung may ginagawa ka ngayon para sa Panginoon, hindi mo na lang yan ginagawa para sa sarili mo, pero ginagawa mo na rin yan para sa susunod na mga taong nakatingin sa iyo. Okay o? Diyan muna tapos yung ating mensahe noong nakaraang linggo. Okay? So ngayon o, may bago tayong mag-aaralan at dalangin ko makita natin dito sa mensahe na ito kung gaano ho kahalaga na dapat kilalanin din naman natin yung hindi lang dapat yung ating mga pangangailangan bagkus yung Diyos naman sa oras na ito. Okay? Micah chapter 6 verse 8. Ito ang mensahe natin. Okay. Natanong mo na ba ang Diyos kung kumusta siya? Alam niyo, gabi ko lang niya napanood. Si Pastor Luther, sabi niya sa tanang buhay niya, wala siyang narinig sa pastor na kinumusta ang Diyos. Then, nagkaroon siya ng conclusion, nagkaroon siya ng kaisipan sa sarili niya, Lord, kumustahin kaya kita. Nagawa mo na ba natin, natanong mo na ba ang Diyos kung kumusta siya? Sa simbahan ito, may nagtanong na ba sa Diyos, Lord, kumusta na po kayo? Wala pa po? Pare-pareho tayo, wala naman talaga eh. Naisip lang to ng pastor, kumusta kaya ang Diyos? Kasi sa totoo lang, pag-aharap tayo kay Lord, ang lagi nating baon-baon, ang lagi nating daladala, ay yung sarili nating gusto. Pero hindi natin desire na malaman din ang kalagayan ng Diyos, kung ano ba yung kalagayan ng puso niya. Tandaan nyo, nasasaktan din ng Diyos. Tama? Hindi nagkukulang ang Diyos, pero nasasaktan din siya. Okay? Tuloy natin. Natanong mo na ba ang Diyos kung kamusta siya? Kung hindi pa kapatid, umpisan mo na mamaya. Pagharap mo mamaya kay Lord, Lord, kumusta po kayo? Okay? Tanungin natin din si Lord. Ang sarap, sabi ko, ang galing nung pastor na to. Siguro inimpan sa kanya ng Panginoon, anak, tanungin mo nga rin ako minsan. Kasi wala pa nagtanong sa Diyos kung kumusta na siya. Dahil ang alam natin sa Diyos, ang Diyos hindi nagkukulang, ang Diyos ay hindi nanghihina, ang Diyos ay, ang dami nating alam sa Diyos, na puro meron na siya. Pero mamaya mo malalaman nyo, may hinihingi ang Diyos sa atin. Gusto nyo ba malaman? Amen. O, pag nalaman nyo, ibigay natin ha. Okay? Natanong mo na ba siya kung anong bagay ang gusto niyang ibigay mo sa Kanya? Diyos ang pinag-uusapan natin. Pero natanong mo na ba ang Diyos, Lord, may gusto ka bang ibigay ko sa iyo? Malapit na ang Pasko. Ano ang gusto mong ibigay kay Lord? Ay, Pastor, lahat naman ang meron ako.
yan ay galing kay Lord, according sa kanta kanina. Pero may mga bagay na malalaman mo sa oras na ito na hinihiling at hinihingi ang Diyos sa iyo at sa akin. Natanong mo na ba siya kung anong mga bagay ang gusto niyang ibigay mo sa Kanya? At kung may mga bagay kang ibibigay sa Diyos, ano-ano ang mga ito? Nag-umpisa tayo sa tanong. Mamaya sagutin natin lahat. So, punta tayo sa mensahe ng Panginoon. Micah chapter 6 verse 8. Ito ang mensahe ng Panginoon. He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Yan ang mensahe natin. At yan ho ay pinamagatan natin ho the things that God requires to His people. Mga bagay na hinihiling ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Tanong, sino dito ho ang mga hinirang ng Diyos? Kakaunti lang ho ba? Sino ho dito ang mga pinili ng Diyos? Amen. Ibig sabihin, ikaw ang kinakausap ng Diyos ngayong araw na to. Dahil ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay hindi pang unbeliever. Ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay para sa mga anak niya, para sa mga pinili niya, at para sa mga hinirang niya. Kapatid, ang mensahe nito ay para sa iyo. At para din po sa akin. Okay? Ito ay kahilingan ito ng Diyos sa mga hinirang niya. Take note, humihiling din pala ang Diyos sa atin. Grabe! Nung nabasa ko ang Micah, alam niyo, binasa ko yung Micah chapter 1 hanggang chapter 6, sabi ko, Lord, ito pala yung, akala kasi natin ang kabuuan ng Diyos, yes, ang Diyos hindi nagkukulang, buo ang Diyos. At hindi kailanman siya nagkulang o magkukulang, buo ang Diyos. Pero, naisip niyo ba, bakit niya nilikha ang tao kung lahat ay meron na siya? Mga kapatid, ano ang reason kung bakit nilikha ka ng Diyos? Alam mo ba ang purpose mo? Alam mo ba ang purpose mo? Bakit nilikha ka ng Diyos? Bakit inalaw ng Diyos na mabuhay ang kagaya ko at kagaya mo sa sanlibutan ito? Kailangan alam mo ang purpose mo. Diba? In the beginning, God created the heavens and the earth. Sa pasimula pa lamang, nilikha ng Diyos ang langit at lupa, kumpleto na agad. Pero pagdating sa chapter 2, nagkaroon ng binaybay ng Diyos. Pinakita ng Panginoon kung paano niya nilikha ang lahat. At alam niyo, sa totoo lang, pag inaral niyo yun, unti-unti malalaman mo ito kasi lahat ito, binanggit ng Panginoon, magkaroon ng halaman, nagkaroon. Pero sa chapter 2, pag binasa niyo, basahin niyo yung Genesis chapter 2, makikita niyo doon kung paano lumalaki ang mga halaman. Makikita niyo doon kung paano sumistibol ang bawat mga ginawa ng Diyos. Dahil sa Genesis chapter 1, ang mababasa natin doon, lahat ho ay sumibol na lang. Sa chapter 2, may proseso nangyari. Basahin niyo ang ganda ng Genesis chapter 2. Kung babasahin niyo yun, basahin niyo Genesis 1 at 2. So sa Micah chapter 1 to 6, makikita natin dito na may something na ginagawa ang mga Israelita na hindi ho naglulugod ang Diyos. Nahilingan ito ng Diyos sa mga hinirang niya. Pagkakataon na natin bilang mga taong kasama sa kanyang hinirang at pinili na magbigay naman tayo sa Diyos ng mga bagay na hinihingi o hinihiling niya sa atin. Mga kapatid, hindi na ito ang mensahe nito para lang sa mga Israelita. Ang mensahe ng Diyos sa oras na ito ay direct na sa iyo at sa akin. Tayo na ho ang kaharap ng Diyos sa oras na ito. At may something na hinihiling ang Diyos sa atin sa oras na ito na gusto ng Panginoon, once na marinig natin ito, gawin natin sa Kanya. Sana ho, sa oras na ito, si Lord naman ang pagbigyan natin. Dahil ang dami na nating panahon na pagbigyan na tayo ng Diyos. Nung humiling ka sa Diyos, makapagtapos ka ng pag-aaral, pinatapos ka ng Diyos sa pag-aaral. Nung humiling ka sa Diyos ng business, binigyan ka ng Diyos ng business. Nung sinabi mo, Lord, magkaroon ako ng trabaho, binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Sa oras na ito, si Lord naman ang pagbigyan natin. Pwede po ba? Amen. Si Lord naman. Amen? Alam niyo, sa totoo lang yan, sakit at karamdaman na yan. Salamat sa Diyos, hindi man ako dinadapuan. Ako, sa totoo lang, bigat na bigat pag nakakarinig ako ng tahol. Yung ubo ng ubo. Grabe, yung anak namin no, sa isang araw, kaya niyang sa nebulizer niya, kaya niyang umubos ng 5. Di ba ko yun, may gap yun na 3 to 4 hours? Tama po. Grabe, talagang, sabi ko, Lord, pray kami, hindi naman tumitigil. Alam niyo ba challenge yun? Hanggang di kasi, ibig sabihin ba, pag di ka tinugon ng Diyos sa prayer mo, titigil ka na? Hindi po, mas lalo ka nga dapat paniwala sa Diyos. Mas lalo ka nga dapat kumapit sa Diyos hanggang di gumagaling yung anak. Amen. Sabi ko, Lord, hindi gumagaling. Pero ho, mananalangin, magtitiwala kami sa Diyos. Ayan ho, tumatakbo na. Alam niyo, paggabi lang naman siya tumatakbo. Paggabi lang naman may maingay sa bahay. Ewan po, ano ho ba? Ang ubo ba paggabi lang? Nakakatawa naman itong ubo na yun. Alam mo, sa totoo lang, durugin natin sa panalangin. Walang sakit
na matigas sa pangalan ni Jesus. Maniwala ko kayo, mas matindi ang pangalan ni Jesus kasi lahat ng pangalan luluhod sa harap ni Jesus. Eh may pangalan naman ng ubo. Tama? Kaya ka pinangalanan ubo. Kasi dati ang ubo walang pangalan, tahol lang ng tahol. Ngayon no, pinangalanan ng doktor, ay ang tawag yan, ubo. At salamat sa Diyos dahil may pangalan na siya, yung pangalang ubo, luluhod sa harapan ni Jesus. Amen? Ipag-pray ko natin. Alam nyo, sa totoo lang, marami daw, dahil dun sa nagawa sa smog, o ano mang basa doon, ang dami yung naapektuhan. Ang dami yung naapektuhan. Pero praise the Lord, lahat tayo na nandito ho, nagtagumpay sa biyaya ng Diyos. Okay, tuloy natin ang mensahe ng Panginoon. Okay, bibigyan ko kayo ng background kung bakit ho natin naging mensahe yung title natin. So sa Micah chapter 6 verse 1 to 5, ito ho ang context yan. Ito ho yung background yan. Ang hidwaan ng Panginoon at ng Israel. Nga kapatid, nagkakaroon pala ho ng hidwaan ang tao at ang Diyos. Alam niyo sa totoo lang, hindi dapat mangyari ang bagay na to. Dahil ang layo ng kalagayan ng Diyos sa tao. Pero tingnan niyo ho, ang mga Israelita, pilit nilang ipinapatay ang sarili nila para makipagbuno sa Diyos. Huwag natin susubukan ito mga kapatid bilang mga Kristiyano. Huwag natin hayaan na tayo magkaroon kay Lord ng battle. Na para bang Lord, makikipagbuno ako sa iyo, makikipaglaban ako sa iyo kasi pantay lang tayo. Mali tayo doon. Tingnan niyo mga Israelita, wala silang kapanapanalo sa Diyos. Okay? Sa Micah chapter 6, verse 1 to 5, yan ay hidwaan ng Panginoon at ng mga Israelita. Sabi ng Diyos, number 1, sagutin ninyo ako. Tinatanong ng Panginoon dito, ang Israelita, composed siya ng dalawang kingdom. Mayroong North Kingdom, mayroong Northern Kingdom at may Southern Kingdom. Tama? Ba't sila mo nagkaroon ng separation? Ang Israelita at the time, ang Israel country ho, ay isa lang before. Pero dahil nagkasala si Solomon, nagkaroon ng divided kingdom, nagkaroon ng South and North. Nagkaroon ng Judea at nagkaroon ng Samaria. Okay? Sagutin niyo ako, sabi ng Panginoon. Pangalawa, ano ba ang nagawa ko sa inyo? Diyos ang nagsasalita dito. Tao ang kinakausap niya, bayang Israel ang kinakausap niya. Sabi ng Panginoon, ano ba ang nagawa ko sa inyo? Parang personal na nakikipag-usap ang Diyos sa tao at tatay. Tignan niyo sa pangatlo, naging pabigat ba ako sa inyo? Ano sa tingin nyo nararamdaman nyo dito? Habang binabanggit ng Panginoon yung mga tanong na ito, mararamdaman natin ang puso ng Panginoon sa mga hinirang niya na parang may something na ginawa sa kanya mga hinirang niya na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon, naging pabigat ba ako sa inyo? Grabe. Para bang ang ginawa dito ng mga Israelita at that time, parang dininay nila, inignore nila ang Diyos sa mahabang panahon. Sabi ng Panginoon, naging pabigat ba ako sa inyo? Alisin na muna natin ang bansang Israel. Punta muna tayo sa atin. O ikaw ngayon ang kinakausap ng Diyos. Sagutin ninyo ako. Ano ba nagawa ko sa inyo? Naging pabigat ba ako sa inyo? Tanungin mo rin ang sarili mo sa oras na ito, Lord. Baka kasi tinanong mo sa Panginoon, Lord, bakit ganito nangyari sa buhay ko? Bakit ang tagal-tagal mong tumugon sa buhay ko? Ang sabi ng Panginoon, naging pabigat na ba ako sa iyo? Di ba hindi patas? Diyos ang nagsasalita, tao ang kinakausap, parang hindi pantay. Create lang o creation lang ang tao. Ang Diyos ang creator, pero ito ho, nagiging mapagpakumbaba ang Diyos at ina-approach na ang tao for the sake na magkapaliwanagan sila. Ayaw ng Diyos na nag-aaway. Tama? Ayaw ng Diyos na nag-aalitan. Ultimo, yung tao na ayaw sa Kanya, ito ang Diyos, nagpakababa, kinakausap ang tao for the sake na maging maayos ang relasyon nila. Kapatid, yan ang ginagawa ng simbahan. Taga-ayos ng gusot. Hindi ho, taga-gusot. Tama ba yun? Tayo ay kinatawan kinatawan tayo ng Panginoon. Kaya tayo pumupunta sa Crossing Mendes for the sake na mga tao magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Makabalik sa Diyos. Ito na ho, totoong laban na ito nangyayari sa amin sa street preaching. Mayroon ng labanan. Nangako ba ang Diyos na pag nag-street preaching ka, wala magagalit? Ay, hindi tunay yun. Ibig sabihin ang pinapangaral mo doon, mga mapabulaklak na salita. Dahil ang dala-dala natin ay mabuting balita, totoong balita, maraming magagalit dito. Dahil ang daming mga tao ayaw sa katotohanan. Tama? Pero manindigan tayo ng katotohanan, ang tanging paraan para makapagpalaya sa tao. Maghirap, maging Kristiyano, pero sa biyaya ni Kristo, tutuloy tayo. Tutuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. Okay, yan ho ay verse 3. Yung 1, 2, 3, verse 3 po yan. Ito yung verse 5. Bayan ko, gunitain ninyo ang pakana ni Balak. Sa gayo'y malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang maligtas kayo. Okay, nakalimot pala. Sa verse 3,
Kaya nagtanong ang Panginoon sa mga Israelita kasi nakalimot ang mga Israelita sa mga pinagagawa ng Diyos na kabutihan sa kanila. So nilimot ang mga Israelita ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa verse 5, bayan ko, gunitain ninyo ang pakanan ni Balak. Si Balak ko wala sa ibang gagawin sa mga Israelita at that time, kundi sumpain. Pero dahil ang Diyos nangako sa Israelita na kayong mga pinagpala ko, hindi kayo pwedeng masumpa ng kahit na sino. Mga kapatid, sino dito ang pinagpala ng Diyos? Amen. Hindi ka pwedeng sumpain ng kahit na sino. Amen. Kahit pa may nagbabalak sa iyo, sinusumpa kita. Hindi mananalo kasi pinagpala ka ng Diyos. Yan ang pangawakan natin. Kaya gaano man ang pang-aatake sa atin ng kaaway, pang-aatake sa atin ng mga iba't ibang uri ng tao dahil galit sa atin, kapag pinagpala ka ng Diyos, hindi ka masusumpa nila. Yan ang pangawakan natin. Sa gayoy, malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang maligtas kayo. Okay? So natapos natin ang chapter verse 1 to 5. Punta tayo ngayon sa text na binabasa natin. Sa Micah chapter 6 verse 6 to 9, ito sabi, ang hinihingi o hinihiling ni Yahweh sa kanyang bayan. Yan ho ang mensahe natin ngayon. Something na nakakaiba na mensahe natin sa oras na ito dahil Diyos ang humihiling sa oras na ito. Grabe, yung Diyos na mayroon ng lahat ng bagay, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, eto ka ngayon, ang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na to, siya ang humihingi sa atin. Grabe, kakaibang pagkakataon para may maibigay naman tayo sa Diyos. Ano ang hinihingi ng Diyos? Okay, balikan natin ang Micah. Micah chapter 6 verse 8. Okay, He has told you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Number 1, hinahanap ng Diyos at hinihiling sa tao maging makatarungan. Pangalawa, maging mapagmahal. Pangatlo, matutong sumunod na may pagpapakababa. So para ito ay malagyan natin ng diin, iisa-isayin natin. Okay? Number 1. Okay, ito number 1. Okay? Sabi dito, the things that God requires to His people is to do justice. Ni-require sa atin ng Panginoon, o hinihiling sa atin ng Panginoon na maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Sino dito nakakaranas ng pang-aabuso? Sino dito nakakaranas na parang inaapi tayo? Tingnan nyo ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. God is a just God. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Okay? Ito sabi sa Micah. Micah chapter 6 verse 8a, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Take note sa word ito yung gusto ng Diyos. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Mamaya dadaanan natin, doon sa mga nagbi-business, dadaanan natin yan Okay, lalo na yung may mga timbangan. Kasi ang Diyos ay Diyos na patas. Okay? Sabi dito, ang Diyos ay makatarungan. Mayroon akong kinote na 2 verse at mababasa natin dito. Hebrews chapter 6 verse 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginagawa at ang pagmamahal na inyong ipinapakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos sa ginagawa niyo sa iba. Mga kapatid, may ginagawa ka bang kabutihan pero hindi na-appreciate, hindi nakikita, take note, hindi yan nalilimutan ng Diyos dahil ang Diyos ay makatarungan. Okay, doon sa mga nananawa na mag-pray, dahil parang ang tagal mo na nag-pray pero wala pa rin ang tugon ng Diyos, take note, makatarungan ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na hindi niya tugunin ang panalangin mo. Kasi bakit po? Makatarungan ng Diyos. Hindi pagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagaman tila nagtatagal iyon. Kapatid, nagtatagal talaga. Pastor, matagal na talaga yung prayer ko. Di tama yung mensahe ng Diyos. Tama? Naka-indicate po ba dyan yung salitang nagtatagal? Bagamat tila nagtatagal, huwag kang panghinaan ng loob, nagtatagal, pero makatarungan ng Diyos. Nasabi dito, hindi niya ipagkakait yung para talaga sa iyo. Ano bang pinagpipray mo? Lord, may pinagpipray ako sa iyo na isang bagay na talagang inabuso ako, niloko ako, pero take note yung mensahe ng Panginoon, dahil makatarungan siya, hindi niya ipagkakait sa iyo ang hustisya. Ano ang sekreto? Huwag kang titigil ng kakapanalangin ng umaga at gabi. Nagpipray ba kayo pag umaga o gabi lang? Pastor, yung prayer lang natin pag gabi ang prayer namin. Hindi ho. Ang prayer ho, mayroon tayong tinatawag na personal prayer, may corporate prayer, ang daming prayer. Pastor, pwede ko ba salihan lahat yan? Salihan mo na. Wala naman ata masama sa kakapray. Sabi nga ng Biblia, pray without manalangin tayo ng walang pati.
Papunta ka ng trabaho, mag-pray ka. Okay, lalo na ho, pag pupunta ka sa isang labanan, pray. Napakatindi ng kapangyarihan ng panalangin. Bagamat tila nagtatagal yun, tandaan. Okay? Ito ho, quotation ko lang to ha, hindi ito biblical. Ito yung quotation lang ni Pastor. Tandaan, sa mga mandaraya at mga manluloko, ano sabi dyan? May araw ka rin. Sana mo mapakinggan to ng lahat ng mga tao. Hindi lang ito pangungusap ng Diyos sa atin, pangungusap to sa lahat. Kaya pa may post ko to. Sabi dito, sa mga mandaraya at mga manluloko, sa mga naloko, may araw ka rin. Dalawa lang naman yun eh. Tama? Kung naloko ka o may naloko sa inyo, pareho kayong may araw. Pareho kayong may araw din. Kung yung araw mo ay ikaw ngayon yung parang naloko, may araw na ikaw naman, ang papaburan ng Diyos. At ipapahiya niya sa iyo. Sa harapan mo mismo, yung mga nanloko sa iyo. May araw ka rin. Naniniwala po ba kayo doon? Ang mundo ay bilog. Tama? Sinadya ba ng Diyos na bilog ang mundo? Oo. Sinadya ba ng Diyos na ang gulong ng mga sasakyan ay bilog? Oo, kasi bakit po? Mayroon niyang reflection sa buhay natin. Hindi ka lagi nandun sa taas. Okay? Sa mga mandaraya at mga manluloko, sana marinig ito ng buong mundo, may araw ka rin. Okay? Sa mga mayayabang o mapagmataas, may araw ka rin. Hindi mo maganda na ang gawain o ay salita ng Diyos, ang mga likod ng Diyos ay paglaruan. Bakit to? May Diyos na nakatingin, na makatarungan, at hindi siya papayag na may inaapi siyang anak. Amen ba tayo dyan? Amen. Inaapi ka ba? Anak ka ng Diyos. Huwag ka mag-alala. Kung inaapi ka, anak ka ng Diyos, hindi papayag ang Diyos na hindi ka niya ipagiganti. May araw ka rin. Okay. Sa mga walang pakialam sa kaligtasan, may araw ka rin. Hindi kami magsasawang sabi ko nga doon sa post ko kahapon, Lord, hanggat may panahon at oras, mangangaral ako ng salita mo. Kasi may panahon pa. Pag wala ng panahon, wala ng reason para mangaral. Hanggat may panahon at oras, huwag tayong manawang magbahagi ng salita ng Diyos. Sa mga walang pakialam sa kaligtasan, may araw din sila kasi bakit po lahat tayo ay haharap sa Diyos. Okay? Sa matitigas ang ulo. Sa matitigas ang ulo, ano sagot? Parang mahina. Parang tayo yun ah. Pastor, may kilala ako matigas ang ulo. May araw ka rin. Yan tigas ng ulo mo, lalambot yan. Sa mga matitigas ang ulo, may araw ka rin. Tatamaan ka ng araw. May araw ka rin. Sa mga taong iwas ng iwas sa Diyos o sa gawain ng Diyos, may araw ka rin. Maninindigan ng pastor nyo dyan, may araw din sila. Dahil hindi sa lahat ng oras sila malalakas. Hindi sa lahat ng oras meron sila. Darating ang panahon, ipapatawag din tayo nila. At sana ho, ang sign ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, puntahan mo sila dahil may araw din sila. Hindi ho masarap kalaban ng Diyos. Hindi ho magandang kalaban ng Diyos dahil bakit to? Siya ho mayawak ng lahat ng bagay. Alam niyo sa totoo lang, okay, tuloy natin. God is just, ang Diyos ay makatarungan, ang tao ay hindi. Sabi ng Panginoon, anak, bibigyan ko kayo, ang tao nilikha ng Diyos. Sabi ng Panginoon, okay, nagkaroon ng modelo. Sa loob ng 7 araw, nagpahinga ang Diyos. Ano sinasabi ng Panginoon? Magpahinga ka rin. Kaya lang, ang tao hindi makatarungan. Alam niyo ang isang word ang ibig sabihin no ng makatarungan, ang kabaliktaran niyan ho ay mandaraya. Ang tao ay mandaraya. Isipin niyo sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yung isang araw, hindi mabigay-bigay, dinadaya si Lord. Grabe. God is just, makatarungan ng Diyos at ang sabi niya dito, maging patas at maging makatarungan tayo. Utos ng Diyos yun. Kasi bakit to? Pangalawa, sabi dito ho, nasusukulang ang Diyos sa mga mandaraya, sa mga taong hindi patas. Punta tayo sa mga may timbangan. Okay, Micah chapter 6 verse 10 to 13. Sa mga bahay na masasamang tao ay matatagpuan ng mga kayamanang nakuha nila sa masamang paraan. May nakita ka ba mga tao gumanda ang bahay? May makita ka ba parang, Pastor, wala namang kaano ng buhay dito, trabaho dito, pero ang laki ng business. Ito, biblical Ano sabi ng Biblia? Yung masasamang tao matatagpuan ng kayamanang nakuha nila sa masamang paraan. Marami palang mga tao yumaman pero masama ang paraan. Naniniwala pa po ba tayo dito? Maraming mayaman kaya yumaman dahil sa masamang paraan. Okay? Kaya huwag tayong maiinggit sa mayayaman.
purihin ng Diyos. Sabi dito, gumagamit sila ng madayang takalan na aking kinasusuklaman. Galit ang Diyos sa mga tao kung mayroong madayang timbangan. Tama? Alam niyo sa Lord pala, galit na galit ang Diyos sa gano'n. Galit na galit ang Diyos sa mga mandaraya. Sa totoo lang mo, mga Kristiyano, sa atin mo dapat makita yung katapatan. Amen. No? Pag may business ka, kung ano yung pinaskil mo doon, yun talaga yun. Tama? Mga kapatid, ayaw na ayaw ng Diyos yung madayang timbangan. Madayang takalan. Naku, yari tayo dito. Okay? Okay? Mapapatawad ko ba ang mga taong gumagamit ng madayang timbangan? Galit talaga ang Diyos sa mga taong madaya. Okay? Mapangapi ang inyong mayayaman at kayong lahat ay sinungaling. Okay? Pero ang kausap talaga dito ni Lord at the time ay mga Israelita. Sabi niya, ang kanilang dilay mahusay sa panlilang, kaya sinimulan ko na ang inyong pagbagsak at pagkawasak dahil sa inyong mga kasalanan. Okay? So kung itutuloy natin yan, puro na distraction, kasi hindi yung nakipag-reconcile, hindi yung nakipag-ayos sa mga Israelita sa Diyos. Mga kapatid, kung ikaw ang kinakausap ngayon ng Panginoon, panahon na para makipagbati ka sa Diyos kung ikaw ay matigas ang ulo. Okay? Purihin ng Panginoon. Okay, balikan ko lang to ha. Sorry. Okay? Okay, tandaan, may araw ka rin. Kung ikaw ho ay nadaya, kung ikaw ay nabuso, kung ikaw ho ay pinagtulong-tulungan, may araw ka rin para ikaw naman isang araw ang makitang nagtagumpay. At ikaw naman isang araw ang makitang ngumingiti. Dahil tinubun ka na ng Diyos. Mga kapatid, may araw ka rin. Okay? Dahil ang Diyos ay makatarungan. Malakias chapter 3 verse 18, ito ho, paboritong verse natin ito. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. May pagkakaiba yung dalawang uri ng taong ito. Hindi porke, Pastor, ako na lang lagi, wala akong absent sa simbahan, pero tingnan mo naman yung pala absent sa simbahan na napagpapala ang buhay. Take note, makatarungan ng Diyos. Paano mo ba i-level o paano ka ba mag-evaluate ang pagpapala? Hindi kaya dahil nakakapagsimba ka ng perfect, dahil bakit po, lagi ka malusog pag-araw ng linggo. Diba? Okay? Sabi dito, malaki ang pagkakaiba ng mabuti at ang masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ang hindi naglilingkod sa Diyos. Malalaman mo yan in the future. Kung hindi mo pa nakikita yung bunga ng pagpapagal mo sa Diyos, then ituloy mo lang dahil ang Diyos ay makatarungan at iaalaw ng Diyos na makita mo someday yung pagpapagal na ginagawa mo sa Kanya. Katulad ng sinasabi ni Pablo, ang ginagawa ko, nagpapatuloy ako hanggang sa hangganan. Alam niyo yung word na hangganan, ang ating buhay bilang Kristiyano para tayong sumali sa racetrack. Salamat po. Para tayong sumali sa isang takbuhan na huwag ka lang tatakbo sa umpisa. Na talaga naman pag tumakbo doon sa umpisa, sobrang init. Nung nataplag, hindi na tumuloy. Hindi na tinapos yung takbuhin. Mga kapatid, di baling mabagal, basta tuloy-tuloy. Okay? Next. Okay? Next po. To love, kindness. Okay? Dinan din natin ito. Sabi dito, to love, kindness, patuloy nating mahalin ang ating kapwa. Alam niyo, sa totoo lang, yes, nire-require ng Panginoon na gawin natin ito sa Kanya, pero pag hindi natin ito nagawa sa tao, hindi rin natin ito magagawa sa Diyos. Paano mo mamamahal ang Diyos na hindi mo nakikita kung ang mga tao nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin? Yan ang sabi mismo ng Diyos. Ibig sabihin ang sinasabi ng Diyos, kapag namahal mo yung mga taong nakikita mo, ginagawa mo yan sa akin. Tandaan, okay, sabi dito, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Okay? Sabi dito, anuman ang ating gawin sa ating kapwa ay parang sa Panginoon na rin natin ito ginagawa. Yan ang verse natin. Kasi bakit po, pag binanggit yung kapwa, magre-reflect yan sa image ng Diyos. Take note, ang kapwa natin na tayo ay image ng Diyos. Kaya kung ano ang gagawin natin sa ating kapwa, yun ang ginagawa natin sa ating Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa Mateo. Mateo chapter 25 verse 40, ito ang sabi. At sasagot ang hari si Jesus. Ito yung paghuhukom. Naalala nyo sa paghuhukom, ang context niyan, Mateo chapter 25, ang context po niyan ay tungkol yan sa pagpaparito ng Panginoon. Hiniwalay ng Panginoon ang tupa sa kambing. Yung tupa nilagay ng Diyos saan? Sa kanan. Yung kambing nilagay ng Diyos sa kaliwa. At ang sabi ng Panginoon sa mga tupa, at sasagot ang hari si Jesus at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid,
pinakamaliit na ito ay sa akin ninyo ginagawa. Mga kapatid, yung gagawin natin sa ating kapwa ay para na rin sa Diyos natin ginawa. Ang tanong, ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa sa kasalukuyan? Dahil kung masama ang ginagawa mo sa iyong kapwa, masama rin ang ginagawa mo sa Diyos. Kapatid, sa totoo lang, mahirap magpatawad, mahirap ipanalangin yung mga tao mapang-abuso, pero yung pa rin ang hinihiling ng Diyos na gawin natin. Di ba sabi sa Roma, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Pero ang gusto natin mo, dahil ginawa tayo na masama, gusto natin gumanti na masama. Pero ito ang Diyos nangungusap sa atin, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Hayaan daw natin na ang Diyos ang gumanti para sa atin. Dahil pag ang Diyos ang gumanti para sa atin, hindi na tayo nagkasala, nakita pa natin makatarungan ng Diyos. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa mga anak niyang dumadalangin sa Kanya gabi at araw. Okay, last na ho. Okay. So hindi ko na masyado diinan yung about sa pag-ibig dahil alam ko common na sa ating magmahal. Pero ang isang paalala ng Panginoon, huwag kang mamili na mamahalin. Especially sa ating kapwa, kahit ano pang ugali meron siya. Okay, last. Okay, sabi dito, the things that God requires to His people is to walk humbly with God. Kailangan tayong sumunod na may pagpapakababa sa Diyos. Ito yung pinakalas at ito ang sa pinakamahalaga. Sabi dito, buong pagpapakababang sumunod tayo sa ating Diyos. Malakias chapter 6, verse 8c, ito yung kaduluduluhan. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh, at buong pagpapakumbabang sumunod kayo sa inyong Diyos. Yan ang ating dulo at yan tayo magtatapos. Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. To obey is better than sacrifice. Mga kapatid, kaya nga kung pumunta ka sa simbahan, ramdam mo sa sarili mo na yung pagsunod na gagawin mo ay hindi taos sa iyong puso, then wala kang maihahandog sa Diyos. Dahil ang paghahandog sa Diyos, ang pagsunod sa Diyos, galing sa puso. Bukal sa puso. Kaya kanina kung nagpupuri ka sa Panginoon, at ang sabi mo, Lord, sumusunod ako sa iyo sa pamamagitan ng paghahandog ko, kung hindi bukal sa puso, wala kang inihandog sa Diyos kanina. Mga kapatid, babalik tayo mamaya sa paghahandog. Naalala ko na lahat ng bagay na niyayabang ng mga tao, nung in-evaluate ko yung kanta, in-evaluate ko yung ugali ng tao, yung claim ng tao, ako to. Dahil sa akin to, masipag ako kaya nagkaroon ako ng lahat ng bagay na to. Alam nyo, nung pinaral ko ang Biblia, pinaalala ng Panginoon, lahat ng meron ka galing sa Kanya. Sabi ng kanta, kung ang buhay ko ay galing sa iyo, ano ang patas na gagawin ng tao? Kung ang buhay mo galing sa Diyos, ano ang kailangan mo? Nararapat lamang na ang buhay na to ay ihandog mo sa Kanya. Yun ang patas. Ang hirap sa tao ngayon hindi na patas, hindi na siya makatarungan. Binigay ng Diyos sa kanya ang buhay, pero yung buhay niya hindi binibigay sa Diyos. Hindi patas. Napakasala ng tao. Okay, kung ang buhay ko ay galing sa iyo, at ang aking lakas mula sa iyo, galing din sa Diyos ang ating lakas. Amen. Amen. Kung ang lakas na meron ka galing sa Diyos, then dapat pinapagamit ang lakas mo na yan sa Diyos. Amen. Amen. Pangatlo, kung ang tinig ko ay nilikha mo, mga kapatid, ang tinig mo nilikha ng Diyos. Okay, balikan ko lang hindi patas ang tao. Ito ka, Diyos ang nagbigay ng buhay. Diyos ang nagbigay ng lakas. Diyos ang nagbigay ng tinig, pero wala mo lang si Lord na tatanggap mula doon. Amen. Madaya ang tao. Napaka-unfair ng tao. Tapos ang pato pa sa Diyos, Lord, unfair ka. Ang tao mga unfair. Mga kapatid, just ang Diyos. Okay? Sana may mag-response sa inyo mga kapatid. Yung lakas na meron ka, galing yan sa Diyos. Yung buhay na meron ka, lalo yan, galing yan sa Diyos. Yung tinig na meron ka, galing yan sa Diyos. Amen. Kaya ipagamit mo na yan sa Diyos. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So dito tayo nagtapos dahil alam naman natin, normal sa tao ang hindi marunong sumunod sa Diyos nang may pagpapakumbabang puso. Kung susunod ang tao sa Diyos, pag sumunod ang tao sa Diyos, take note, ito ang ginagawa, malimit ng mga tao. Pag sumunod sila sa Diyos, ang ina-expect nila sa Diyos, Lord, dahil sumunod ako sa iyo, kailangan meron kang ibigay sa amin. Hindi yung ganon. Pag sumunod ka sa Diyos, dahil yun ay kanyang karapatan na sundin mo siya, wala ka nang dapat isipin pa. Kung may bibigay mo sa sayo, wala. Dahil Diyos siya. Amen? Amen. Kung may ibigay man sa sayo, praise the Lord. Ang tawag doon, favor.
favor po yun. Okay? Tandaan, sabi dito, God requires to His people, tatlo ho, to do justice, to love kindness, and to walk humbly with God. Sabi dito ho, ito ang mga bagay na hinihingi ng Diyos na dapat natin ipakita at naibigay sa Kanya. Tatlong bagay na hinihiling ng Diyos na gusto niyang ibigay mo sa Kanya sa oras na ito. Kapatid, ibigay mo sa Diyos yung katarungan. Lalo na pag may mga tao ho naghahanap ng justice at ikaw ang nilapitan nila, kapatid, tulungan mo yung tao na yun. Dahil pag di mo tinulungan yung tao na yun, hindi mo, alam niyo ang pangit na ugali ng mga tao sa panahon natin ngayon, one-sided lang. Maganda mo lagi sa atin yung pakinggan natin pareho yung both side kasi magiging unfair na tayo. Alam niyo mo ba, marami na ngayon. Sa mundo ho, sa totoo lang ho, isasama ko na to, sa mundo ho, pag wala kang pera, hindi ka masyado pinakikinggan, lalo sa hukuman. Hindi ho patas. Pero ho, yung hukuman, may mas mataas na hukuman doon at haharap sila sa Diyos. At yung mga hukom na hindi patas, yari sila sa Diyos. Tama? Kasi ho, ang mga hukom, huhukuman niya ng Diyos. Ito ang mga bagay na hiningi ng Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang katarungan na hinihiling niya. Ibigay natin, ilaan natin sa Diyos yung talagang oras na para sa Kanya. Maging makatarungan tayo. Lord, itong araw na to, binibigay ko sa iyo, simbolo ng pagiging patas ko sa iyong harapan. Pangalawa, ibigay natin sa Diyos ang pag-ibig natin sa pamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Pangatlo ho, matuto tayo magpakababang sumunod sa Diyos. Okay, hamon. Gawin natin ang mga bagay na hinihingi o hinihiling ng Diyos sa atin bilang Kanyang hinilang. Gawin natin ito bilang pagtugon sa ating dakilang Diyos na tumawag, pumili at humirang sa atin bilang Kanyang mga bayan at mga anak. Mga kapatid, grabe yung turing sa atin ng Diyos. Pinili ka niya, hinirang ka niya, tinawag ka niya. Hindi ka na niya tinawag bilang bayan, tinawag ka pa ng Diyos bilang anak niya. Amen. Grabe katindig yung pag-ibig niya sa atin. Then mga kapatid, yan ho ang mensahe na ating pinagbubulay-bulayan, the things that God requires to His people. Palakpakan po natin ang Panginoon sa